Una, isarang himpapawid ng Israel dahil maaring mapaputok ng misilang Hezbollah, proxy ng teroristang Iran. Anong una mong reaksyon at iniisip? Sa totoo, hindi pa rin nagbago ang posisyon ng mga Iranian at patuloy silang gumagamit ng mga proxy gaya noon. Hezbollah ng Lebanon ang pangunahing proxy nila, pati Hamas at Houthi rin. Ganyan talaga sila agresibo sa kanilang mga kapitbahay dahil yun lang ang alam nilang gawin. Sila ang may gawa, sila ang dahilan ng lahat ng masasamang aktibidad na nangyayari sa rehiyong iyon sa loob ng 47 taon. Hindi namin laging naramdaman na may digmaan, pero tuwing maririnig namin sinasabi nila ang kamatayan sa Amerika. Sa tingin ko, dapat nating seryosohin at literal na tanggapin yon. 47 taon na kaming may digmaan kontra sa kanila, kaya dapat natin itong seryosohin at ginagawa naman natin. Ano ang ibig sabihin nito sa airspace ng Israel? Naitanong ko ito dahil may ulat na mas maraming drones kaysa inaasahan. Hindi ko alam tungkol sa mga ballistic missile, pero nawasak namin ang mahigit 70% sa kanila. Kung ganon, kung yun ang kaso, bakit isinara ang airspace ng Israel? Ano ang agarang panganib na maaaring nakita natin o hindi? Well, napakarami mga misil pa rin sa Lebanon. Tinanggal nila ang 75% nito. Pero malamang na pinag-uusapan natin ang halos 100,000 misil sa Lebanon. Kaya naniniwala pa rin ako na libo-libong misil pa ang kailang harapin. Malaki ang nabawas nila sa banta, pero hindi pa ito tuluyang nawala. Interesting kasi, nung pinag-uusapan natin ang pagkawasa, tinutukoy ko ang Iran, pero sabi mo, marami pang misil sa Lebanon. Tumugon si House Speaker Mike Johnson sa pag-alis ng direktor ng National Counterterrorism Center. Sinabi niya, hindi agarang banta ang Iran sa ating bansa. Yan ang sagot ni Johnson. Kaya malino sa lahat na may agarang banta dahil malapit nang mapayaman ng Iran ang kanilang kakayahang nuklear. Bumagawa sila ng mga misil ng mas mabilis kaysa sinuman sa rehiyon. Sila ay masyadong nangungguna kumpara sa ating mga kaalyado, mga kaibigan at maging sa atin pagdating sa kakayahan sa depensa. Dahil may mga tao, pasilidad, sandatahang lakas at sibilyan tayo sa rehiyon. Mabilis na nagde-develop ang Iran ng ballistic missile at alam naming plano nilang ilunsad ang mga ito laban sa mga Amerikano. Ano ang iyong reaksyon? Alam mo, ang plano ng Iran na isara ang Strait of Hormuz at maglunsad ng missile laban sa mga kapitbahay. Isipin mo kung hindi natin sinimulan ang kampanyang ito. At mas lalala pa ito kung natuloy ang plano nilang gumawa ng libu-libong ballistic missiles at drone. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi nagbago ang posisyon ng mga Iranian. Sila ang responsable sa lahat ng masama sa rehiyong iyon at panahon na para sila ay matanggal sa pamilya ng mga bansa bilang banta. Gusto kitang tanungin tungkol sa dalawang pangunahing leader. Isa sa kanila ay sinasabing miyembro ng National Security Council at ang isa pa ay ang kumander ng elite na grupo na Basij sa loob ng Iranian Revolutionary Guard o IRGC. Paano palitan ng mga taong yon? Siguro hindi na masyadong alarming kasi marami na kayong na-eliminate at kita ang sunod-sunod na pangpapalit. Alam mo, wala nang ayatollah at sumunod daw ang anak pero wala pang patunay kung buhay pa siya. Ano masasabi mo? Minsan talaga, masamang bagay din ang nangyayari sa masasamang tao. Siguro, yun na masasabi ko. Tama lang naman. Dapat nating malaman paano gagampanan ang mga papel ng dalawang lalaking ito. Sino ang nanguna sa listahan ng responsable? Base sa nakita natin, libo-libo ang pinatay ng mga nagpoprotesta sa loob lang ng mga linggo bago nagsimula ang sigalot na ito. Para sa akin, sinumang maupo ron ay posibleng sapitin ng parehong kapalaran. Ibig kong sabihin, napaka-ikli at direkta ng mga sagot mo. Gusto kong malaman kung bakit ka ganun mag-isip. Basis sa nakita natin sa mga terorista noon, isang estadong terorista. Dumarating sila ng sunod-sunod, hindi ba? May pagkakaiba ba kapag ngarating mo na ang puntong masasabi mong, aha? Ito ay isang pagkakataon para sa Estados Unidos, para sa Israel, at para sa ating mga operasyon na sabihin na ngayon ay magagawa na natin ang kailangan nating gawin. Nawasak na natin ang sapat na kagamitan ng kalaban at napatayan sapat na dami ng kaaway. Ilalagay natin ang kampanyang ito sa tamang konteksto.
Malamang ito ang pinakakapansin-pansin kampanya sa impapawid na nagawa. Noong panahon ng Desert Storm, kami ay eroplano. Ilang target bawat misyon noong Iraqi Freedom, lumipat na kami sa precision armas. Ilan na lang kada misyon? Nilala nila ito sa isang panibagong antas. Ngayon, ito ay walang kapantay. At kaya kahit na ang Iran ay 2 beses na mas malaki sa Texas, ang Texas ay malaking estado, maraming tao, at nagtayo sila ng maraming masasamang bagay na kailangang alisin. Bumabalik sa usapan ng pagpapalit ng leader. Sa tingin ko, hanggat ang rehimeng Iranian ay kagaya ng pagkakakilala natin na yon, laging may mga tao. Hindi sila nag-iisip katulad natin, Haris. Ito ang rehime na padala ng mga batang lalaki na may plastic na susi sa digmaan ng Iran-Iraq noong dekada 80. Para linisin ang mga minefield, pinadala nila ang mga batang lalaki para mamatay at binigyan ng maliliit na susi papunta sa kaharian. Ganito ang mga taong kinakaharap natin. Kaya baka kailangan nating kumatay na marami sa kanila mula sa rehimeng yon para makamit ang mga layunin natin. Pero hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng tama. Tingnan mo, ang kipot ng Hormuz. May paraan ba para harapin ito? Mabagal ang mga kaalyado natin, pati sa Europa, sa pagsunod sa hinihiling ng presidente. Anong opinyon mo rito? Ang kipot ng Hormuz ay problemang kayang solusyonan, pero kailangan ng oras. Ang heograpiya ay nakatakda na kung ano yun na yon. At kailangan nating magkaroon ng ganap, halos maladyos na kamalayan sa kung ano ang inilalagay sa tubig. Hindi, wala akong nakita o narinig na ulat tungkol sa mga mina na nahuhulog sa tubig. At sinira rin namin ang kanilang maliliit na bangka at mga tagalunsad ng mina. Kaya sa tingin ko, pagdating sa mga mina, siguro ayos naman tayo. Pero ang mga nasirang barko ay tinamaan ng drone at cruise missile mula Coastal Defense at kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang pagwasak sa mga ito. Kung ikukumpara ang dami ng armas na gamit nila sa kung anong meron sila dati, tama ang direksyon ng sitwasyon. Tinatanggal natin lahat ng kakayahan nila. Vice Almirante Fox, salamat sa pagpunta at pagsama. Umaasa akong magkakaroon pa tayo ng isa pang pag-uusap.